Magandang umaga mga kapwa ko mag-alaman. Isang magpalang araw sa ating lahat. Kumusta ang ating buhay-buhay? So ngayon maganda sikat ng araw. Kaya papunta tayo dun sa farm natin sa Cavite, Laguna, yung The Big Leaf Farm. So titignan natin dun yung status ng ating mga tanim, saka ng ating mga alaga dun. So dala ko din yung ginawa ko na cover para dun sa ating mud crab, para kumbaga matapos natin yung setup. Kung sakaling matatapos natin ngayon ay magdadry run tayo. Kumbaga susubukan natin bombahin na ng tubig para makita natin yung flow rate. So mamaya pagdating natin doon, i-detalye natin kung ano yung mga kailangan natin. So samahan nyo ako mamaya. A few moments later. So kumusta mga ka-farmer? Nandito na tayo ngayon sa The Big Leaf Farm dito sa Cavite, Laguna. Sobrang init ngayon. So dala natin ngayon yung mga pantakip doon sa ating mud crab patterning setup, tsaka yung alulod na gagamitin natin para doon sa pagbalik ng tubig, kumbaga sa cycle. So isa-set up natin to ngayon doon para kumbaga maparan na natin yung ating doon, kumbaga tetestingin na natin. So samahan niyo ako. Kumusta mga ka-farmer? Nandito na tayo sa loob ng ating greenhouse. Kumbaga, nandito na yung ating ikakabit na mga cover ng mud crab. Yun, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko ikakabit. Tapos, yung gagamitin natin na alulod. Ito, yan, nagbakang na lang ako ng PVC. Number 4 to, size 4. Kumbaga 4 inches ang bilog nitong PVC na to, binako lang sa gitna para maging alulod siya. So papakita ko sa inyo mamaya pag set up natin. So mga ka-farmer, ganito yung gagawin natin. Ito yung ating pantakip. So ilalagay lamang natin siya ng nakapatok lock. Wala namang ibang gamit pa yan. Kumbaga pag napatok natin siya, so siguro lalagyan na lang natin to ng kumbaga kung tali o ano, para lang kumbaga hindi siya mabuhat. So pag nilagay natin to, latag lang. Ayun. Sinukat ko naman yung lapad niya tsaka yung haba, kaya panaktuhan siya dito sa ating langgana. So wala tayong magiging problema dito tingin ko. Kumbaga doon sa pagitan na ginawa ko, yung spacing nitong kawayan ay hindi nakasya dito yung ating mud crab. So tingin ko safe na tayo sa ganitong pantakip muna. Kumbaga DIY muna tayo. Tapos itong PVC na gagamitin natin ay para naman to doon sa pinakailalim. Kumbaga pag ang tubig umakyat na dito sa ating line, sa ating pipeline pataas, so pagbaba niya may salo tayo doon sa pinakailalim na ilalagay. So papakita ko sa inyo ng malapitan para mas makita. Sa mga ka-farmer, ito yung naisip ko na gawin takip. Yan, kawayan na ganyan. Kumbaga patong lang naman siya kasi tingin ko hindi na to kayang buhatin ng ating mud crab. Maliban na lang kung talagang sobrang lalaki. Pero sa bigat nito, talagang tingin ko hindi na kayang buhatin yan. Pati ito sa kabila, sa baba. Yan, ganyan siya. Kumbaga nakatakap na siya, pantatluhan na agad. So pag magpapakain, iaangat lang natin to para mailagay natin yung pagkain sa loob. Kumbaga gagamit tayo ng mga tongs para kumbaga may bigay natin dun sa mud crab natin ng ligtas ang ating mga kamay. So ito namang sa alulod, itong alulod na gagamitin natin. Kumbaga pag pumatak siya dun sa mga pipeline niya, yung kulay blue, sa mga pipe na yun, ilalagay natin tong salo dito, yan. Papunta siya dito sa planggana natin. So itong planggana natin, lalagyan natin to ng filter foam. Kumbaga may binili na naman kaming filter foam para ma-set up diyan sa planggana natin para pagbalik ng tubig ay kumbaga masasala na muna siya, mapipilter na muna yung mga dumi. So kumbaga yung ibobomba uli ng ating pump,
pabalik dun sa mga planggana ay malinis na tubig na. So ngayon mga ka-farmer, bubuin muna natin yung alulod. Kumbaga ito, yung kasing nakuha ko na pipe ay medyo maigsi pala. So ang ginawa ko, binako na lang. Yan, binako na lang. Tapos pinagdugsong ko na lang silang dalawa. So pag ganyan siya, kumbaga para umabot siya dun sa pinaka-planggana natin, ay dugsungan na lang yung nangyari. So pwede rin naman yun. So mangyayari ngayon, bubutasan ko lang ito para malagyan natin ng lock. Kumbaga, susuksukan natin ng lock dito kahit kawain na lang siguro. So, papakita ko sa inyo. So, ito na mga ka-farmer. Tapos na natin gawin yung ating alulod. Ito. Nilagyan ko siya ng suporta sa gitna para siguradong hindi siya hihiwalay. So, i-install natin to doon sa ilalim para kumbaga matapos na tayo doon sa cycle ng tubig natin. So, napakita ko sa inyo kung paano natin i-install to. So, yun mga ka-farmer, tapos na natin ilagay yung alulod ng ating setup. So, DIY lang naman yung pagkakagawa ko. Kumbaga, hindi siya kaya-ayang tignan, pero tingin ko ay working naman siya. Kumbaga, mapapakinabangan naman natin. So, ipapakita ko sa inyo para mas ma-visualize natin kung ano yung itsura ng ginawa kong setup dito. So, ito, papakita ko. So, ito mga ka-farmer, yan, kung makikita nyo yung alulod natin, yung mga blue na pipe na yun, doon lalabas yung tubig niya galing sa planggana. So, sasaluhin siya nitong alulod natin. Yan, bababa siya, pupunta dito. Hanggang sa makabalik siya dito sa ating planggana. So, itong planggana natin, lalagyan natin to ng filter foam. So, may nabili na kaming filter foam. Ilalatag natin siya buo dito sa planggana. Naiwanan lang dun sa bahay. Pero, pag naman pinarad na natin to, pwede naman kahit wala pang filter foam kasi wala pa nang papaltan pa rin naman natin ng tubig nun kasi magta-trial pa lang tayo. So, ngayon susubukan na nating lagyan ng tubig ito para kumbaga matesting na natin kung gagana itong setup. So, ipipix lang natin tong pipe dito sa taas. Ito, lalagyan natin ng cable tie dito. Itatali muna natin pansamantala para lang kumbaga matesting natin. So ito na mga ka-farmer, magta-trial na tayo dito sa ating setup kasi kumbaga maayos na. Nalagyan na rin natin ng tubig yung ating batya. Kaya pwede na nating subukan. So ipapakita ko sa inyo. So ito mga ka-farmer, yan. Tinubigan ko na rin yung ating pump. Nakasetup na rin yung ating mga alulod. Tsaka yung patubig natin doon sa ibabaw. So ang kailangan na lang natin gawin ngayon, ibuhayin para makita natin yung mangyayari sa ating setup. So ito, gagamit lang tayo ng power station kasi wala pang kuryente dito sa greenhouse, hindi pa nalilinyan. So trial muna tayo. So yun mga ka-farmer, bumubomba na yung ating pump. So yun, makikita nyo, napatak na yung mga tubig sa ating mga planggana. Ayun, may tagas doon sa pinakadulo. So, kailangan natin lagyan ng teflon yun. So, titignan natin kung magkakaigi na kapag napuno itong basin natin, ay papatak siya dito sa ilalim. So, antayin-tayin lang natin. Tapos, medyo susuportahan lang natin itong tubig sa planggana kasi mauubos din ito at gawa ng ipapap niya doon sa mga planggana natin. So, antayin-tayin lang natin. Yan, continuous naman yung flow. Hanggang sa mapuno lang yung mga basin natin. So, pare-pares naman yung butas ng ating ginawa sa pipe. Kaya, pare-pares naman yung flow rate nila. So, antayin-tayin lang natin. Titignan natin kung successful itong ating experiment. So, antayin lang natin may mapuno. Titignan natin kung kumbaga papatak siya dito sa ilalim kapag napuno siya. Kaya sakto lang natin sa butas yun.
So yun na mga ka-farmer, may nauna ng isa. So ibig sabihin, yung flow rate dito sa gitnang ano natin ay mas malakas. So kailangan natin kontrolin yun. Kasi nauna siyang napuno. So ibig sabihin, mas malaki yung butas na nailagay natin dito. So i-check pa natin. So ito, meron na rin ditong isa pa. Yung pangatlo, mas malakas din yung tagas, yung tulo ng tubig. So kontrolin din natin yan. So titignan pa natin kung alin pa yung mga mahuli. So ang naging disadvantage pala nitong ating ginawang takip ay yun, sumasala yung patak ng tubig kasi naharangan. So kailangan natin itama ng mano-mano para lang magkaigi. So ito mga farmer, nasa pangatlong layer na. Ito, nasa pang-apat na ito. Pang-apat na layer na. Kaya lang ang problema ay hindi sabay-sabay yung flow rate. So naiiwanan yung sa iba. Kaya may mga nauna at merong nahuli. So kailangan natin na ayusin yung mga butas nito para makakuha natin yung flow rate. Kasi kagaya nito, malakas itong nasa gitna, pero mahina itong nasa tabi. So, trial and error tayo. Kailangan natin ayusin muna ito. So mga ka-farmer, failed ang una nating trial. May pagkakamali tayo kasi yung tubig natin, hindi pare-parehas yung flow rate nung galing sa pipe natin. Kumbaga, merong mas malakas na isa. So, ibig sabihin, mas mabilis na pupuno yung ibang palanggana. Tapos, yung ginawa nating pantakip ay humaharang doon sa pinapatakan. So, ano nangyayari? Kumakalat yung tubig. So, yung ating patungan ay gawa lang sa lawanet. So, kailangan natin palitan yun. So, at least kawayan. Para, kumbaga, mabasa man siya, hindi siya agad-agad masisira. So, ang lawanet kasi, pagka nabasa, mabilis lumambot. So, kailangan namin tanggalin ito ngayon para, kumbaga, palitan muna. So, unang trial natin ay failed. Pero, yun naman yung purpose ng ating trial para, kumbaga, makuha natin yung tama. So, ito nangyari mga ka-farmer. Yan, kung makikita nyo. Yung isa, yan. Ito sa taas. Ay, ito magilid na. Kasi lumambot na yung lawanet niya. So, kailangan nating ayusin to. Tapos yung patak ng tubig natin ay tumatama doon sa mga kawayan. So, kailangan din natin ayusin yung mga mga problem na yon para ma-correct natin doon sa susunod. So, mangunguha tayo ng kawayan para mailagay natin dito sa gagawin natin na patungan. Kumbaga, hindi na lawanet yung gagawin natin para, kumbaga, mas matibay na siya, mabasaman ng tubig. So, ayusin natin ito sa susunod para, kumbaga, makapagparan ulit tayo. Titingnan natin kung magkakaigi na yung ganong setup. So yun mga ka-farmer, hindi rin maganda yung naging resulta ng ating testing ngayon. Pero okay lang yun kasi yun naman talaga yung purpose ng ating trial. Kumbaga, para makita na nga natin bago tayo bumili ng mga mud crab ay maayos yung ating setup. So, i-correct natin ito yung susunod bago tayo umorder ng mga mud crab na pala na patatabay natin. So, mamaya bibisitahin muna namin yung mga hito. Pero baka bonus clip na lang yung gawin ko doon. At sa ngayon, kailangan ko na muna magpaalam kasi medyo hapon na. So, maraming salamat sa inyong panonood. Naway pagpalain tayo lahat.